Share ko lang yung profit build for PvE. So, unahin ko na tong Class Awakening. Dito, priority ko is yung global attack and skill damage. Then, yung HP and crit resist. Then, defense. Hindi ko na ina-upgrade tong crit damage kasi hindi ko naman na-utilize. Then, sa runes naman, since hindi ko naman to binabago, wala akong set bonus sa ngayon. Ang priority ko is makuha ay yung merong skill crit damage and stun. So kahit anong klaseng runes yan, basta red or pink na merong skill crit damage and stun, ginagamit ko agad. So kung swerte ka at makuha mo ay yung runes na Wrath of Elements tapos parehong may skill crit damage and stun, gamitin mo na red or pink para hindi sobrang magkalayo yung main stat kapag ina-upgrade mo, makakasabay ka pa din. So sa souls naman, ang inuna kong kinuha is yung global attack na pink soul. Sinunod ko ay yung HP. Then ang isusunod ko dito ay yung skill damage at skill crit damage. Sa mage, since malambot sila, okay din naman na i-priority mo yung crit resistance. Normally sa current power natin, dapat ang crit resistance ay minimum 1,500%. Kaya naman siyang makuha kasi meron kang runes, meron ka ding galing sa pet, meron ka ding galing sa Class Awakening. Kaya yan. So start tayo sa PvE build ng profit ko. Ito yung skill na ginagamit ko lagi. Dalawang skill set yung ginagamit ko. Sa ngayon, kaya ko namang patayin yung mga boss at mobs na ito lang, yung boss burst. Kapag hindi, ginagamit ko tong may stun. Then, lagyan nyo lang ng skill delay yung stun para mas ma-utilize nyo yung tagal ng disarm saka stun. Maximum ko na is 3 seconds. So, pakita ko lang ulit. Sa back talent ng PvE ko, nag-priority muna ako ng level 15 sa tatlong basic stat, which is attack, HP, and defense. Pagkatapos nun, kinuha ko yung level 10 ng skill damage. Then after nun, kinuha ko na yung evasion. Kaya ako nag-evasion kasi hindi ko sure kung mababa ata ang ignore evasion ng mga boss. Kaya tingin ko effective naman yung evasion para sa akin. Sa mount naman, for PvE, ang marerecommend ko sa mga hindi masyadong gumagastos ay itong Cloud Drifter. Since may dagdag siyang 10% na skill crit rate, kada skill crit mo, magbuboost pa ng 20% yung attack mo. Then yung ownership bonus, global attack pa na 10%. So malaking bagay yun. Pwede rin siya for PvP sa mga free to play or sa mga low spender na players. Ito yung best recommended kong mount. Ngayon, kung gumagastos ka ng malaki sa game at nakuha mo tong si Diving Duck, ito yung may re-recommend ko naman na best mount para sa mga spenders. Isa pa sa mga mare-recommend kong mount sa PvE
ay itong Journey with Poetry. Makukuha mo siya sa Lucky Spin. Di ko lang sure kung kailan ulit yung rotation nito, pero isa to sa best mount for PvE ng mga mage. Sa artifact naman, ito lang ang pinaka best para sa akin, Eye of Raven, since nagra-random skill agad siya ng isa every 20 seconds. For pet naman, best kong ginagamit for PvP and PvE, ito lang, Nimbus Drift pa din. Sa ngayon gumagawa ako, nagbi-breed ako ng pumpkin. Ang gusto ko sana sa pumpkin ay meron ito, Infinite Explosion, Supercharge, Ironclad, and Talent. Yun ay for PvP. Sa PvE naman, same pa din, Infinite Explosion na may yung boss damage, di ko tanda yun, ito Strong Resolve, then Supercharge, Talent, kung siswertehin, Skill Overburden. Sa PvP, prioritize nyo tong dalawang to, crit resistance at skill damage. Maganda rin ata ang pumpkin for PvP, though di ko pa siya natatry since wala pa akong maganda-gandang passive para sa pumpkin ko. Sa statue naman, sa ngayon kasi medyo sabog yung statue. For PvE, targetin nyo yung 5 boss damage. Sa ngayon hindi ko ginagalaw to kasi nahabol ng basic stats ko yung lakas na meron ako ngayon. Kaya ito pa din yung ginagamit ko. Nakaka-sustain pa rin naman, nakakapatay pa rin ako ng boss. Pero sa next rush siguro, sa ako gagalawin to. Basta ang priority nyo is 5 boss damage. Nag-global attack lang ako kasi nabababaan ako sa attack ko nung una. Sa PvP naman, 2 build yung ginagamit ko, which is 3 HP, 2 attack. Yung isa naman ay 4 HP, 1 attack. Depende sa kalaban ko kung ano yung trip kong gamitin. Though sa ngayon, masasabi kong mas effective itong 4 attack, 1 HP. Kasi mas nabe-burst ko yung kalaban. Though ramdam ko yung lambot since bumaba yung HP ko. Pero nauunahan ko pa rin naman sila minsan dahil sa mas mataas nga yung attack ko. Sa tech naman, prioritize nyong makuha agad itong nasa gitna na to kasi 50 skill damage din to. Then focus ka na ulit sa basic attack, base attack, and base HP. Hindi ko muna ina-upgrade tong tatlong nasa dulo since matagal yung yung pag inopen ko to. For first level, 122 hours agad, compare mo sa tatlong ito. Nasa level 20 na ako pero 107 hours pa lang.